Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman, liban sa sagutin tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang 10 utos ng Diyos at anumang utos na galing sa Diyos ay hindi binigay sa atin upang i-control tayo. Iyan ang pananaw ng marami sa mga utos, na iyan ay mga paraan para makontrol tayo. Maaring gawin ito ng mga tao, lalo na ng mga authoritarian regimes. Marami silang mga batas na pinapatupad upang kontrolin ang mga tao. Hindi ganyan ang Diyos. Nagbigay ang Diyos ng mga utos upang ang mga ito'y magsilbing gabay sa ating buhay para hindi tayo mawala sa daan na magdadala sa atin sa kasiyahan. Sa totoo lang, ang mga utos ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng paraan kung paano tayo magmahal. Kaya kung tayo ay nagmamahal ng tunay, sinusundan natin ang mga utos ng Diyos. Kung tayo ay nagmamahal, hindi tayo nagsisinungaling, hindi tayo nandaraya, hindi natin ninanakawan ang mga mahal natin, hindi natin hinahalay ang mga minamahal natin. Ang mga utos ay paraan para magmahal upang kapag sinunod natin ang mga utos ng Diyos, nagmamahal tayo ng tunay. Dahil dito sinabi ni San Pablo na ang pag-ibig ay ang kabuuhan ng kautusan. Maaari bang utusan mo ang isang tao na umibig? Ang karaniwang sagot ay hindi. Mali. Bilang mga Kristiyano tayo inuutusan na magmahal. Mahalin ang Diyos ang higit sa lahat at mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Inutusan pa nga tayo ni Jesus na mahalin ang ating kapwa. Sinulat din ni San Pablo, huwag kayo magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting mag-ibigan kayo. Ang pag-ibig ay parang isang obligasyon, isang utang na dapat bayaran. Totoo ito kasi ang tunay na pagmamahal ay hindi lang ang nanggagaling sa feelings o sa damdamin. Para sa maraming tao, ngayon, hindi tayo nauutusan na magmahal kasi ang tingin nila sa pag-ibig ay isang damdamin lang at hindi mauutusan ang damdamin. Basta na lang ito dumadapo sa atin. May damdamin nga sa pag-ibig, pero ito ay isang maliit na bahagi lang ng pag-ibig. Ang pagmamahal ay galing sa kalooban. Ito ay ginugusto. It comes from the will. Ginusto nating tumulong
ginugusto nating magpatawad at hindi maghiganti, ginugusto nating magpasyensya, yan ang tunay na pagmamahal. Mayroong self-discipline ang tunay na pagmamahal. May mga bagay na ginagawa natin kasi tayo ay nagmamahal. At may mga bagay na hindi natin ginagawa dahil sa tayo ay nagmamahal. Kaya sa nagmamahal tayo, tumutulong tayo. Dahil sa nagmamahal tayo, hindi tayo nagmumura. Hindi natin siya minumura, minamasama. Panginoong Diyos, tulungan mo kaming magmahal ng tunay sa kapwa at sa iyo at sa aming kapwa. Buksan mo ang aming isip sa tunay na kahulugan ng pagmamahal. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.